Kumusta na po kayo mga kaibigan? Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nanood ng aking ginawang live video po dito sa Facebook. Ano po? Halos umabot po ng 2,000 po ang nanood. Bukod po sa mga comment at sa mga like, halos 2,000 po umabot. Alam niyo po, umpisa po akong gumamit ng Facebook ay hindi po umaabot ng ganun. Ang mga ipinopost ko po, halos mahigit 100 lang. Ang nanonood at mga nagko-comment kakaunti lang po. Hindi po katulad ngayon na nag-live ako ay halos umabot po ng 2,000. Ano po? At bagamat po halos lahat po ay negatibo ang mga komento, mga nagko-comment, ay natutuwa po ako sapagkat sapat na po na mapanood ninyo ang layunin ko, ang aking live video para mailahad ko po bakit po ako umalis sa Katoliko. Alam po ninyo, masasagot siguro lahat ang mga komento po, pawang negatibo po, ano po. At alam ko po kung ano-anong mga relihiyon yung mga nagko-comment. Sa halos 2,000 pong nanood, ay halos siguro po 70% po ay mga miyembro po ng Katoliko. Yan po ang relihiyong kinagisnan ko. At karamihan na po ay mga born again. Alam ko po kasi yung mga comment nila halos alam ko kung paano mag-comment ang mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang iglesia. Ay karanasan ko na po yun. Kaya kahit po hindi sinasabi kung ano ang relihiyon nila, ay halos alam ko po. Ang mga kapatid naman po sa iglesia na nanood, siguro mga 10% lang. Kaunti lang naman po. Pero napakarami po talaga ay ang kinagisnan kong relihiyon. Diyan po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa pamamagitan po ng paglalahad ko ngayon, umpisa pong ako'y tuklasin ang Iglesia ni Cristo, umpisa pong ako'y makinig sa Iglesia, ay ilalahad ko po sa inyo yan. Ako'y naniniwala na kung kayo po ay patuloy na manunood, ay masasagot po yung lahat ng mga ipinupukol nyo pong mga komento sa akin o sa Iglesia. Alam po ninyo na naikwento ko na po sa inyo na nabautismohan po ako sa Iglesia ni Cristo ay July 4, 1970. Ano po? At nung mabautismohan nga po ako, gaya ng nasabi ko na po, na doon po nagkaroon ako ng malaking problema sa aking pamilya. Pero bago po 1970, ano po, ay 1969 pa po. Siguro po kung hindi ako nagkakamali na Oktubre 1969, umpisa po akong nakinig sa Iglesia ni Cristo nang ako po ay maimbitahan ng aking kaibigan. Naimbitahan po akong makinig na dati-dati po ay wala akong ilig sa relihiyon. Kasi po bagamat po ako lumaking Katoliko, ang aking paniniwala po ay basta magpakasarap ka, gumawa ka ng mabuti, sapat na yon. Kaya ako ay bagamat ganun ang paniniwala ko, ay sa pagpupumilit na ako'y makinig, maimbitahan ako sa Iglesia ni Cristo, ako po'y nagpa-unlock. Oktubre po yun, 1969. Ano po? Umpisa pong pagdoktrina sa akin, Oktubre, halos natapos po yan mga Nobyembre na. Nobyembre po. Naintindihan ko pong lahat yung mga itunuro sa doktrina.
nalaman ko po na si Kristo ay nagtatag talaga ng relihiyon o ng iglesia at talaga pong nababasa sa Biblia na iglesia ni Kristo. At yan nga po ang inilarawan niyang relihiyon na yan ay tinatag ni Kristo. Inilarawan yan sa isang kahoy, punong kahoy, yan nga ang puno ng ubas. Nasabi ni Kristo, kung puno ng ubas, kayo sanga. At inilarawan din po yan ni Apostol Pablo, isang taong bago, tao na si Kristo ulo at ang katawan ng iglesia. Sa doktrina po, ay naunawaan ko pong lahat yun. Naunawaan ko po. Akin pong naunawaan din na yung akin pong kinagisnan na relihiyong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na nalaman ko lamang po ang opisyal na pangalan na yan ng Iglesia ni Cristo na ako, nakikinig ako, pero dati po hindi ko po alam, ay hindi po talaga nababasa sa Biblia. Yun po ay alam ko yun. At alam ko rin na karamihan na alam kong aral sa Katolisismo, sa Katoliko, ay hindi rin mababasa sa Biblia. Alam ko na rin po yun at alam ko po na hindi lamang hindi mababasa, kundi salungat pa sa mga nakasulat sa Biblia. Yan po ay sa loob ng mahigit isang buwan, magdadalawang buwan sa aking pakikinig. Akin pong naunawaan ang Iglesia ni Cristo. Naunawaan ko po na talagang nasa Biblia yon. Pero nang dumating po ang screening, Disyembre na po yun, Disyembre 1969. Kasi po sa Iglesia ni Cristo pala no, nalaman ko na pagkatapos ng makinig ka sa doktrina, pag natapos mo na yon, ay screening ka. Ibig sabihin po, tatanungin ka kung ano-ano yung napag-aralan nyo, kung naunawaan mo yung pinag-aralan mo, tsaka ka susubukin. Susubukin ka po ng isang buwan, noon po isang buwan ang pagsubok bago ka tuluyang bautismohan. Ano po? Nang dumating po ang screening, ay kasama ko sa screening, pati yung kaibigan ko. Si Tony po, kaibigan ko po yon. Antonio Onrobia, hindi ko lang po alam kung buhay pa siya hanggang ngayon. Pero sana buhay ka pa, Tony. Yan po ang nagimbita sa akin, pati yung mga kaibigan niya. Kasama po yung kanyang mga kaibigan niya nung ako imbitahan niyan. Nung sa screening po, lahat po ay nasagot ko yung mga tanong. Alam ko po na sa doktrina itinuro na si kapatid na Felix Manloy sugo ng Diyos. Ako po ay naniwala doon, pero pagdating sa screening, nasagot ko po lahat ang sagot, pero hindi po ako nagpabautismo. Tinanong ako ng tuwang-tuwa nga po yung ministro at nasagot ko lahat ang mga tanong niya. Wala po akong tutol sa abuloy, wala po akong tutol sa anumang pagkakagastusan bilang kaanib ka sa relihiyon, at hindi po ako, wala akong tutol sa pagkakaisa, sa pagboto sa eleksyon, wala po akong tutol noon. Medyo natagalan lang po nang ako'y nagtatanong sa iglesia noon tungkol po sa kalagayan ni Kristo, sapagkat ako po'y lumaki rin na ang paniniwala ko po si Kristo Diyos. Doon lang po tumagal ang mga pagtatanong ko. Pero po nung sa screening na po, lahat po ay nasagot ko yon. Pero hindi po ako nagpabautismo. Ano po? Yung kaibigan ko po, si Tony, bagamat hindi siya makasagot ng masyado, pero at least sumasampalataya siya. Siya po ang nagpabautismo. Kasi yung girlfriend nga po niya ay kapatid sa iglesia, kaya nabautismohan siya. Pero ako po, hindi po ako nagpabautismo. Kaya hanggang dumating po sa panahon na tumigil na po ako, dumating po ang 1970, Enero, nang tumigil po ako ng pakikinig sa iglesia at hindi naman ako nagpabautismo sapagkat ang katwiran ko po, basta gumawa ako ng mabuti. Ano po?
Hindi ko po lubusang naunawaan yung halaga ng bautismo at talagang kailangan ho talaga pananampalataya. Bagamat alam ko lahat yung doktrina, ano po, pero po hindi po ako, kulang po ako sa pananampalataya. Basta ang katwiran ko po, gumawa ako ng mabuti na hindi na kailangan akong lumipat pa sa ibang relihiyon. Basta hindi na ako sisimba, hindi na ako maniniwala sa Katoliko, basta gumawa na ng mabuti. Yun po ang damdamin ko noon, kaya hindi po ako nagpabautismo. Pero dumating po ang panahon na nagtanong sa akin yung kapatid ko, yung tatay ko, kasi alam nilang nakikinig ako sa iglesia. Ano po? Sabi sa akin tumigil ka na ba sa pakikinig? Sabi sa akin, ay kako po kasi binautismo na si Tony. Ako po, hindi ako nagpabautismo. Ang sabi ng tatay ko, pare-pareho lang niya yun. Oo, pare-pareho lang niya yun. Hindi kako pa, hindi ganong pare-pareho kasi ang iglesia po kako, sa akin pong pagkaalam kasi nakinig ako, ang batayan nila sa pagrelihiyon, sa paglilingkod sa Diyos, yung banal na kasulatan. Oo. Banal na kasulatan po. Hindi po sila sumusuntok sa hangin. Talagang may sinusundan po. Sabi ng sumagot yung kapatid ko, yung po'y graduate ng University of Santo Tomas. Teacher po yun. At profesora po siya sa College of Siena sa Quezon City, Siena. Mga madre po yun. Yun po ang sumagot sa akin na pare-pareho lang niya ang mga relihiyon. Oo. Iba-iba lang niya ang interpretasyon. Hindi ka ako sa Biblia po talagang kung ano po ang nasa Biblia sinusunod talaga ng Iglesia ni Cristo. Pero po sa kinagisnan po natin hindi. Sa lungat pa po hindi anya iba-iba lang interpretasyon. Mayroon na niya tayong Biblia diyan eh. Yun ang sabi nung kapatid ko. Yung babae po yun eh. Madali lang po. Ang sabi sa akin, mayroon na niyang tayong Biblia diyan eh. Pare-pareho lang niya ang iba-iba lang ang interpretasyon. Linabas po sa akin ang Biblia. Umpisa nung ilabas po sa akin ang Biblia, ay binuklat ko, nagbasa po ako, binasa ko po, nagumpisa akong basa po sa Bagong Tipan. Ano po. Ngayon, mga ilang araw din, dati-rati po, nagtataka naman ako sa sarili ko kung bakit nagkaroon ng interes na magbasa ng Biblia. Ano po. Samantalang wala nga pa akong hilig sa relihiyon eh. Kaya lang dahil nga sa linabas sa akin, ang hilig ko po yung mag-standby na kung saang soda fountain noon. Kasi usong-uso pa po noon sa Avenida Rizal, yung soda fountain. Ano? Yung Luisa Insans, Alex Soda Fountain. Yung po ang mga restaurant na may inuman, may mga waitress, may mga combo. Doon po ako mahilig mag-standby. Ano po? Paglabas ko ng trabaho, ay doon ako mag-standby. Umpisa po yan ng alas 5 ng paglabas trabaho hanggang kung anong oras na kung minsan din po ako umuwi ng bahay. Ano po? Marami po akong barkada noon. Pero nung ako'y nagumpisa nagbasa ng Biblia, nagkaroon po ako ng interes. And ang sabi ko sa kapatid ko, ano po baka ako ang interpretasyon mo dito sa nabasa ko po yung yung tungkol doon sa si Berhing Maria, kausap yung anghel. Sinabi nung anghel kay Maria, kasi nasa umpisa po yan ng Mateo eh. Umpisa po yan yung kwento tungkol sa kay Kristo. Yung po ang nabasa ko na sabi ng anghel kay Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak ka ng, yun nga ipanganganak niya, yung tagapagligtas si Kristo. Ngayon, ang sabi ni Maria sa anghel, paano ba niyang mangyayaring maglilihi ako wala naman akong kilalang lalaki. Ang sabi ng anghel, yan niya ay salitang mula sa Diyos. Ikaw ilililiman ng Espiritu Santo. Kapangyarihan ng Diyos yun at ikaw ay maglilihi na isang lalaki tatawaging Jesus ang tagapagligtas.
Nung marinig po ni Maria yun, na yun ay salitang mula sa Diyos, ang sagot po ni Maria sa anghel, mangyari niya ang ayon sa sinabi mo, sapagkat ako niya ay alipin lamang ng Diyos. Yan po magtataka naman po kayo kung bakit yun ang napuntirya ko agad. Nataon naman po na bumili na po ako sa Catholic Istro nitong katisismo, no po. Kasi po kaya nabasa ko po dito sa katisismo na si Maria ina ng Diyos. Si Maria ay asawa ng Diyos Espiritu Santo. Siya ay ina ng Diyos. Pagkatapos si Maria ay anak ng Diyos. Ngayon, ang sabi ko dun sa kapatid ko, ano po ba, tama ba kako ang interpretasyon na yan? Sabi po kako ni Maria siya ay alipin lamang ng Diyos. Bakit po kako dito sa katisismo na ito, ang aral katoliko ang turo dito si Maria ay ina ng Diyos. Tapos asawa pa ng Espiritu Santo. Sabi sa akin, hindi, ikuanan na yan. Huwag mo anyang anuhin yan kasi mahirapan niyang intindihin yan. Basta niya, hindi ka ako, teka muna ang sabi mo sa akin, iba-iba lang interpretasyon. Kaya tinatanong kako kita, tama ba ang interpretasyon na yan? Doon sa sinabi na Maria na siya ay alipin lamang ng Diyos. At saka pagka dinuloy-tuloy mo pa sa kako yan, sa baba niyan, mababasa po doon na si Maria ay natutuwa kasi kasama siya sa pagliligtas. Ililigtas siya ng Diyos. O ano po, tama ba kako ang interpretasyon yung yan? Na si Maria ay ina ng Diyos. At mayroon pa po dito, Diyos na talagang makapangyarihan si Maria. Tagapamagitan sa Diyos. At mababasa nyo pa ako dito na Virgin Mary is the Son of God, is the Mother and Spouse of God. Kaya ang sabi niya, kasi anya ikaw pakinig ng pakinig. Kaya pati anya yung hindi mo na dapat itanong na, tinatanong. Hindi po. Ang sabi ko, pinagtutulungan ako nung tatay ko sa kanong kapatid ko. Pakinig ka niya anya ng pakinig tingnan mo anya, nabibrainwash ka. Hindi po, paano ako mabibrainwash ka ako? Ito, naliwanag sa Biblia. Maliwanag po yan. At saka, maliwanag din po kako dito na huwag kang luluhod sa larawan. Paano po ang interpretasyon nyo yan? Bakit po luluhod ka sa larawan? Hindi, basta niya pare-pare. Hindi kako Nagkaroon na kami ng pagtatalo. Na doon po lalong naglilinaw sa akin na talagang mali po ang aking kinagis ng reliyon. Mali ang paninindigan ng tatay ko at saka nung kapatid ko. Pinagtutulungan na po ako Lumalabas po niyan kung si Maria ay ina ng Diyos, asawa ng Diyos Espiritu Santo. Lalabas po niyan kako si Kristo na Diyos na anak ni Maria, anak nung mag-asawang si Espiritu Santo, si Kristo, lulo ang Diyos. Hindi po ba kako? At yung Espiritu Santo, manugang ang Diyos. Lalabas kako gano'n. Hindi niya gano'n. Ano ba kako ang interpretasyon mo niyan? Hindi ba kako gano'n? Na ang Diyos Ama, lolo, lolo ni Kristo, at si Maria ay asawa ng Espiritu Santo. Kako mukhang maling-maliho talaga kako kasi anya ikaw nabibrainwash ka. Hindi kako, wag mong sabihin niya nabibrainwash ako Baka baliktad ang paratang niyo sa akin, kayo ang nabibrainwash Kasi maliwanag kako ang nakasulat dito sa Biblia. Yung tinuturo kako dito sa katisismo ay hindi mo mababasa sa Biblia. Sabi ko sa kanila, sabi ng tatay ko,
Kasi ikaw, pakinig ka ng pakinig eh. Oh, tingnan mo. Pati ikaw, na brainwash na. Oh, nga. Hindi po pa, hindi ako nabi-brainwash. Ah, katulad po kako ng dito sa katisismo. Kasi binili ko na po ito sa ano. O, dito po sa 10 utos. Ha? Ang 10 utos po, ito po, sabi ko sa kanila. O, bakit po inalis dito sa 10 utos yung huwag kang luluhod sa larawang inanyuan? Ano man ka kung nasa langit, huwag kang luluhod o maglilingkod sa mga larawan. Huwag mo silang paglilingkuran. Bawal na bawal po yan eh. Paano nyo sasabihin ang Iglesia ni Cristo ay may sariling interpretasyon? Wala po, nakasulat po yan eh. Kaya, sabi ko dun sa kapatid ko, alimbawa ka ako, huwag kang magnakaw. Ayan, nasa 10 utos po yan. Ano ka kung interpretasyon mo yan? Magnanakaw ka? Hindi. Huwag kang magnakaw, di huwag kang magnakaw. Ano ibig sabihin ng nakaw? Kukunin mo yung di naman iyo. Yun ang nakaw. Pakikilaan mo yung bagay na hindi naman iyo at kukunin mo. Yun ang nakaw. Sabi, huwag kang magnakaw. Kaya anong interpretasyon mo? Hindi, huwag kang magnakaw. Kaya, hindi niya. Kasi niya, pakinig ka ng pakinig. Yun po ang laging inaano sa akin. Ako raw ay na-brainwash na sa pakikinig sa Iglesia ni Cristo. Hindi ho ako na-brainwash. Ano po? Kaya, umpisa po noon, halos Enero inabot, sa gabi-gabi po, ay nagbabasa po ako ng Biblia. So, yung ibinigay sa akin, binabasa ko po yon. At dumating na po ron sa nababasa ko po yung mga paghuhukom. Yung sa Mateo, yung sinabi ni Kristo na ang paghuhukom ay katulad ng nangyari sa Sodom and Gomorrah. Yung bahang gunaw sa panahon ni Noe, sinabi po ni Kristo yan, abang binabasa ko po yon, natatakot po ako kasi po sa panahon daw noon, yung mga tao, sabi ni Kristo, abala sa lahat ng bagay, nag-aasawa, nanganganak, nagkinakasal, nagtatrabaho, walang kamalay-malay, dumating ang bahang gunaw, nalunod na niya silang lahat. 8 lang ang nakaligtas, si Noe at ang kanyang pamilya. At sa Sodom and Gomorrah naman, nasunog lahat. Maliban lang kila Lot, yung mga naligtas. Yun po ang tularan ng sinabi ni Kristo sa paghukom sa kanyang ikalawang pagparito. Nababasa ko po yun. Habang binabasa ko po yun, pati yung mga talinghaga, magtataka po kayo, nawala sa akin yung hinahanap ko lagi pagkatapos ko ng trabaho, pumupunta ako sa mga soda fountain. Ano po? Kasi po sa imprenta po ako noon. No. Yung may-ari po ng soda fountain dyan sa Avenida Rizal, yung MM Soda Fountain, yung Alex Soda Fountain, si Mr. Chong po, ay kinausap yan ng mga barkada kong insik na yung resibo doon sa restaurant na yon ay ako ang magpa-imprenta. At mayroon naman po akong kikitain doon, may commission po ako. Marami po yon, biro mo 3 restaurant, 4 na restaurant ang pag-aari ng insik na yon. Yung mga kilala ko, mga barkada kong insik na puro standby sa mga soda fountain, puro pangdiligaw sa mga waitress, doon lagi ang tambay ko. Napalitan po yon. Nagkaroon ako ng interest lagi sa pagbabasa na ng Biblia. Nanibago po ako na talagang yung nabasa ko tumatalab po sa damdamin ko, sa puso ko na tama ang Iglesia ni Cristo. Ako po ay alam po ninyo, emosyon ko po yan. Habang binabasa ko po yon sa panahon noon ay nagkakaroon ako ng takot sa Diyos. Na hanggang sa dumating po ron sa nabasa ko na po yung bautismo. Ang halaga po ng bautismo na yan nga po sa Katoliko binyag.
Pasensya na po. Talaga pong ako po'y nagiging emosyonal. Ano? Naalala ko po kasi noon na ako'y pinagtutulungan. Ano? Para bang ako'y loko-loko na naloko lang. Gaya po ng sabi ng tatay, kung niloko ka lang ni Felix Manalo. Iglesia niyan ni Manalo yan. Naloko ka lang. Hindi pa po ako iglesia noon. Pero dahil po sa mga nababasa ko nun sa Biblia, direkta na po akong bumabasa. Doon po ako ngayon ay nagpasya na dapat makinig ulit ng doktrina. Lalong-lalo na po nung mabasa ko dito sa katisismo, sa unang pahina po, na ang utos po dito ay, ito po pinagtatalunan namin nung tatay ko sa kanong kapatid ko, na propesora po sa College of Siena. Kapatid ko po yon, nag-aaral, tapos po ng University ng Santo Tomaso, at inilabas niya ang Biblia. Nabasa ko po dito sa katisismo na binili ko sa Catholic School na yung pagkatandaan ng Santa Cruz ay dapat laging gawin ng isang Katoliko. Bawat anuman raw ang gawin ay dapat magantandaan ng Santa Cruz. Ito po ang nakasulat yan eh. Ang unang gagamitin ng Kristiyano sa anumang gagawin, ang tandaan ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin at sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Jesus. Yan po ay nandito po sa pahina 1 ng katisismo. Yan po isa pa yan na kinwestiyon ko sa kanila. Ito pong katisismong to, ang sumulat po nito, pare, si Father Luis de Amisquita. Ito po ang mga nilalaman nito ay siyang sinasabi ng mga pare na dapat sampalatayanan ng mga Katoliko. Ito po ang nabili ko unang-una sa Catholic School. Yan po ang isa namang kinwestiyon ko, yung tatay ko at saka yung kapatid ko. Alam po rin yun, naiyak ako dahil yung kapatid kong yun, namatay po yun na sa paninindigan sa mali. Namatay po yun na sa panindigan niya na tama ang Katoliko, na kino-question ko nga po. Kinwestiyon ko po sa kanya yon. Bakit po, sabi ko sa kanila, bakit po tinanong ko sa kapatid ko kung pinag-uutos na mag-cross, magantanda ng takros, hindi naman kako mababasa sa Biblia yon. Sabi ko sa kanila, ang cross po, dyan pinatay si Kristo. Pinatay si Kristo dyan. Sa panahon kako ng mga apostol, yan ang pinakasilya elektrika ng Roma. Yan ang pinakagilutina. Sa mga, para sa kanila, heinous crime, ay hinahatulan ng ipako sa krus. Crucified him. Bakit po gagawing tanda yan ng Katoliko? Sabi, hindi na kami niya makikipag-usap sa iyo. Basta ang masasabi lang namin na niya sa iyo ay hindi totoo yung Iglesia ni Cristo. Hindi ho, paano ka kung hindi totoo? Tama po ang toro nila. Ang tinatanong ko po sa inyo, yung cross, paano nyo ba mabibigyan ng interpretasyon mula sa Biblia? Na dapat ang cross gawing tanda at sinasabi ninyo na ang cross ay laban kay Satanas, laban sa ang pagkakasala kay Satanas, laban kay Satanas. Bakit po naman sa simbahan, pagpasok natin nagkukrus po tayo? Sabi ko sa kanya. Paglabas naman ng simbahan, kukrus na naman tayo. Bakit po ganun? Si Satanas ba nandun? Sabi po dito, labang kay Satanas yan Nabiro mo kako ang pare, kung mag-cross yan tayo ka kung nagsimba, nagko-cross tayo, maliit lang. Pero ang pare, malaki. Para baka kung si Satanas, kung mas Satanas kayo,
para ka kung ganun ang labas. Hanggang sa, yun po ang mga pagtatalo namin. Ano po? Hanggang sa, yun na nga po, hindi pa ako Iglesia ni Cristo, ay pinupuna ko na ang mga maling aral ng Katoliko. Kaya nagtanong po akong muli dun sa mga kapatid sa iglesia na nag-imbita sa akin kung mayroong Iglesia ni Cristo sa Maynila. Nagpasya na po akong magpadoktrinang muli. Sapagkat akin pong naunawaan, nabasa ko sa bautismo, na dapat, sabi ni Cristo, bautismuhan, pagkatapos na aralan, sumampalataya at dapat bautismuhan. At yan ang, para gawin kang Kristiyano, kailangan bautismuhan ka. At nabasa ko rin po sa Biblia na para patunayan mo sa Diyos na nagsisisi ka, ay dapat kang pabautismo. Kaya ang sabi ko sa mga kapatid ko, sa tatay ko, yan po ang nakasulat talaga sa Biblia. Paano nyo kako sasabihin na brainwash ako? O yung pagbinyag kako ng bata, wala sa Biblia yun eh. Paano ba kako bibinyagan ng bata? Aralan muna ang sanggol eh. Paano makakasampalataya ang sanggol? Kailangan aralan muna, sabi ni Kristo. Pagkatapos, kung sumampalataya ka, saka ka babautismo. Kung hindi ka sumampalataya, sabi ni Kristo, parurusahan ka. Kaya, kako maling-mali na ang sanggol binibinyagan. Tapos may mga padrino pa, nagbabayad ka pa, yun ang sabi ko sa kanila. Hanggang sa, yun na nga po, nanindigan na ako, kaya nagpadoktrina na po akong muli. Tuloy-tuloy na po yun. Umpisa po noon, nagkaroon ako ng advocacy na tuklasin kong lahat. Ano ba ang relihiyong Katoliko? Yun po. Lahat po ng referensya ay tinatanong ko yung ministro na kung saan po mabibili yan. Gusto ko pong bumili niyan. Umpisa po noon, lahat na ng mga referensya, mga aral Katoliko, ay aklat Katoliko, ay talagang halos gusto ko bilhin lahat. Bumili po ako ng isang set ng Collier's Encyclopedia. Noon po wala pa sa internet yan, yung Collier's Encyclopedia. Bumili ko po noon para tuklasin ko lamang po ang kasaysayan ng Roma. Yung kasaysayan po ng mga emperador sa Roma. Bumili po ako niyan para pag-aralan ko kung anong naging kasaysayan ng mga emperador hanggang kay Constantino. Kaya, nung ako po ay mabautismo na, Sabado po noon, nung mabautismo na po ako, galit na galit po sa akin ng tatay ko. Pinaalis po ako sa bahay namin. Ano na anyang sasabihin sa iyo ng lola mo? Kasi yung lola ko po ay apostolada po yun. Talaga naman. Halos laging hawak ang rosaryo. Kung sumimba po yun, tuhod ang nilalakad. Makapari talaga. Yung lola ko. Ay sabi ko sa papa ko, ay kung masabi ko sa akin ng lola ko, ang kahulugan ng Katoliko, baka hindi po ako mag-iglesia. Kung masabi lang ko kako ng lola ko, ang opisyal na pangalan niyan, baka hindi po ako mag-iglesia. Kaya nung mabautismohan po ako, pagdating ko sa bahay, Sabado po noon, ay ayan na, galit na galit sa akin. Talaga niyang hindi ka nagpapigil. Niloko ka lang, nagpapaloko ka dyan. Payayamanin mo lang si Manalo. Iglesia ni Manalo yan. Sabi sa akin. Alam mo, yung, kasi sa panahon noon, talagang halos yan ang mga tinatawag. Iglesia pa ni Kulapo. Alam niyo po ba mga kaibigan, hanggang ngayon, yung mga nag-comment sa akin, mayroon pa rin mga ganyan. Yung pinangangaraw ko raw,
pinagyayabang ko Iglesia ni Kulapo, Iglesia ni Manalo. Patawarin po kayo. Sana po ay medyo magsiyasat naman kayo. Maaring yung mga ganyan po ay hindi pa alam talaga ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo, lalo na po ngayon. Yung mga paratang na yan na Iglesia ni Manalo, kitang-kita na po na kasinungalingan yan. Kitang-kita na po ngayon kung kayo po ay alam ang kasaysayan ng Iglesia ngayon. Alam po, maging sa YouTube po, mayroon pa rin mga ganyan. Na kung ako sa tagapangaral na yan, i-delete na lang niya yung bukang bibig Iglesia ni Manalo daw. Kung yan kay kapatid na Manalo, kay Eduardo Manalo, sa Manalo pamilya, bakit po itiniwalag yung nanay niya? Yung dalawang kapatid niya, tiniwalag po yun. Siguro alam nyo yan. Yung mga nanonood sa akin ngayon, lalo na po dito sa Edmonton, sa Canada, na mayroon pa rin po ang mga komento na ang tawag sa akin ni Iglesia ni Manalo. Sana po i-click nyo po yung www.incmedia.org. Nandyan po ang kasaysayan ngayon ng Iglesia. Yung pag-uusig kong yan na Iglesia kami ni Manalo, maliwanag na po na paninira po yan Paninira na po yan Kitang-kita po ngayon yan Alam mo nung 1970, ang iglesia nga po hindi ko alam na mayroon dito sa Maynila Kasi hindi nga po ako relihiyosong tao. Nagkaroon lang ako ng interest nung ako'y nagbabasa na at nakinig na ng Iglesia ni Cristo. Pero dati po wala, marami pong pag-uusig yan. Kaya yung ibang kapatid noon nahihiya pa, pero ako hindi po. Nung ako'y tanggapin ko yung pananampalatayang yan, binabalita ko po pati sa mga restaurant, pati yung mga barkada ko, pati sa restaurant na may nag-inuman, binabalita ko po na ako'y Iglesia ni Cristo. At si Felix Manalo kako ay sugo ng Diyos sa uling araw. Totoo po yan. Alam mo kung minsan yung mga nag-iinuman sa restaurant napapatingin sa akin Kaya nung sabi ng tatay ko, umalis ka dito. Pinaalis po ako sa bahay namin. Kumplituhin ko po ang pangyayari. Pinaalis po ako. Pinalot ng dyaryo yung aking damit at pinaalis ako. Tinutulak po ako. Sige, umalis ka na dito. Ngayon, yung mga kapitbahay namin, nag-ipon-ipon na sa labas. Ang sabi ko, hindi ko po inaaway ang tatay ko. Hindi po kami nag-aaway. Nag-Iglesia ni Cristo lang po ako kaninang umaga, nabautismohan ako. Galit na galit po siya. Ngayon po, ang sabi niya sa akin, maghihirap daw ako sa Iglesia ni Cristo. Payayamanin ko raw si Felix Manalo. Ngayon po, ang Diyos po, hindi ko pwedeng ipakitang material sa tatay ko, umaging sa inyo. Pero kako, ang sabi ng tatay ko, maghihirap ako sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang sabi niya sa akin. Kung totoo kako, ang Diyos ng Katoliko, sana po matupad sa akin ang sinabi mo pa. Pero darating kako ang araw, babawiin mong lahat yan. Alam po ninyo, sinusuntok ako, binabatukan ako, itinutulak ako. Tumawag siya ng taxi, sige umalis ka na dito. Punta ka na kay Manalo. Payayamanin mo lang si Manalo. Maghihirap ka dyan. Kako pa, darating ang araw, babawiin mo lahat yung sinabi mong yan. Sumakay po ako ng taxi sapagkat tinulak ako. Umiiyak po ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kayong taxi driver, tanong ng tanong sa akin, saan ba kayo pupunta? Sabi ko, sige lang po. Hanggang sa namalayan ko po. Yung taxi sinasakyan ko, nandun po dumadaan sa harapan nung pinagtatrabahoan kong imprenta. Ayun po, kako sandali lang po. Dumaan ako roon, bumaba ako at nang kumatok ako, sabi ko sa boss ko, boss, pwede po bang
makabali ng pambayad sa taxi. Bakit? Alas 11 na niya ng gabi. Pinaalis po ako sa bahay namin ng tatay ko. Bakit? Nag-iglesia ni Cristo po ako kanina kaninang umaga. Ikaw kasi, lipat-lipat ka ng reliyon. Pare-pareho lang yan, tingnan mo. Nagalit sa'yo tatay mo. Binigyan ako ng pangbayad sa taxi. Ngayon nakiusap ako sa kanya na kung pwede doon ako tumira sa imprenta. Sabi sa akin, sige, doon ka sa plate making, doon ka tumira para dalawa kayo doon. Doon ka tumira. Kung gusto mo ron. Kasi po wala akong titirahan . Ang dala ko pong damit, siguro po, 3 lang po yon. Isang pantalon lang po, balot ng dyaryo. Yun po. Umpisa nun po, doon ako tumira. Magdamag po akong umiiyak. Nakahiga ako sa simento. Simento, binanigan lang po ng dyaryo nung kasama ko doon. Umiiyak po ako doon. At hindi po ako umiyak sapagkat ako'y pinaalis, hindi po. Ang iniiyak ko po, kung papaano po makukumbinsi ko ang aking ama, ang aking mga kapatid, ang aking magulang na mali ang Katoliko, na dapat mag-iglesia ni Cristo sapagkat yan ay utos ng Diyos. Yun po ang iniiyak ko. Papaano ko gagawin yon? Pinaalis na ako sa kanila. Kaya pasensya na po. Talaga pong pagka naalala ko po kasaysayan ko, napapayak po ako. Kaya umpisa po noon, yun po, doon ako tumira. Ang naging advocacy ko na po na talagang tungkol po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya ho, hanggang ngayon, yan po ang inilalahad ko. At yan din po ang aming hangarin na ibahagi ang katotohanan. Sabihin namin sa aming mga kamag-anak, sa aming kakilala, ang kaligtasan po ay nasa Iglesia ni Cristo. Kaya po, yan po ang hinahangad ko po sa lahat. No po? Kaya yung mga hanggang ngayon po ay kung mag-comment ay talagang lalo na po yung mga dito sa Edmonton, sa Alberta, mga Katolikong kaibigan ko na. Talaga po kung mag-comment sila. Iglesia raw ako ni Kulapo. Manood lang po kayo ng mga linalive ko at saka maintindihan nyo po yung mga sinasabi ninyo na mali, paninira, yung sinasabi nyong Iglesia ni Manalo. Paano po magiging Iglesia ni Manalo? Ang sinusunod po namin, aral ni Cristo. Iglesia ni Cristo, tinayo ni Cristo. At saka kung sa Manalong pamilya po ang Iglesia ni Cristo, di sana po hindi itiniwalag yung nanay niya. Tiniwalag po. Yung dalawang kapatid, tiniwalag ni kapatid na Eduardo Manalo kasi yun nga po, lumilika ng bahabagi. Iba po ang layunin nila . At saka hindi po bagong bagay yan sa mga tao ng Diyos na talagang mayroon lumilitaw na palaban. Baging umpisa po sa Israel, talagang hindi na po bagong bagay yan. Kaya po, siguro sapat na muna yan at mga darating pang araw ay marami pa akong ilalahad po sa inyo. Yang mga tungkol kay Birheng Maria, ay pinag-aaralan ko po yan lahat hanggang ngayon. Yang mga kung totoo bang nagmilagro yan. Sa Bicol, yung Piña Francia, saan galing yan? Yang Fatima, yang Lady of Lourdes, yang Lady of Antipolo, Nuestra Señora de Buen Viaje. Inaalam ko po lahat yan. Yang Black Nazarene, inaalam ko lahat ang origin po niyan. Totoo bang nagmimilagro yan? Yan po ang inaalam ko. At yan po ay abangan po nyo yan. At yan po ilalahad ko alang-alang ho sa pagmamahal ko sa inyo. At malalaman nyo naman po kung ako naninira o hindi. Madali na pong magsiyasat ngayon. Ano po? Mayroon tayong internet. Ano po?
mababasa nyo lahat, doon nyo may tatanong ang history ng anumang bagay dito sa mundo. Malalaman po ninyo. Bueno, maraming salamat po at sana po ay maunawaan nyo ako at manood kayong lagi. At ini-invite ko po kayo na click nyo po yung website ng iglesia. Ano po? www.incmedia.org. Kasi lalo na po yung mga nandito sa Alberta, sa Edmonton, yun po, sa internet po, ano po, malalaman nyo po para maalis na yung paratang ninyong maling-mali po. Bueno po, maraming salamat po sa inyo. Sa uulitin po.